Iba't ibang klase ng bilhin ang tampok ngayon sa lalawigan ng Tarlac. Sulyapan natin ang mga yan na tinutukan live ni Rida Reyes. Rida! Yes, Mel, Nobyembre pa nga lang, pero ngayon pa lang ay nag-uumpisa ng maramdaman ang Christmas dito sa Tarlac. Nag-uumpisa na kasi maglabasan yung iba't ibang mga bersyon ng mga bilhin ng ilan sa mga residente rito. Kasabay nga yan ng taunang bilinismo sa Tarlac. Mga makukulay, naggagandahan at sari-saring tema ng bilhin. Lahat ito ipinagmamalaking gawa mismo ng mga Tarlakenyo. Yan ang tampok sa taunang bilinismo na nasa ika-4 na taon na ngayon. Ayon sa organizer nitong si Isabel Cuangco Suntay, nais lang isulong ang Tarlac bilang bilhin capital of the Philippines. Pero bawat bahay na lalaan ko, merong Belen. Hindi Christmas tree, hindi Santa Claus at hindi rin sleigh bells, So, ang aming naisip sa bakit hindi ibalik yon para ang mga kabataan magising na dapat isipin din nila sa panahon na ito ang Jesucristo at kung ano ang dapat natin pag-isipan na espiritual. Sa museum na ito inilagay ang iba't ibang koleksyon ng mga diorama ng mga bilhin. Ang iba may sariling temang hango mula sa iba't ibang probinsya. Mayroon ding drawing at painting ng mga bilhin na obra naman ng mga high school student mula sa iba't ibang bahagi ng Tarlac. At para mas makaengganyo ng mga kalahok, ginawa na itong isang paligsahan. Di naman maitatago ang pagkamangha ng mga bumibisita sa museo. Kasi maganda, mapipil mo talaga yung Christmas dahil sa mga decoration and makulay. Talagang makikita dun yung creativity namin dito sa Tarlac. Iba-ibang version ng Belen, iba-ibang klase ng, kumbaga, pananaw nila tungkol sa Pasko. Hinihikayat din ng mga establishmento na gumawa rin ng kanilang bersyon ng Belen na maaaring display. Para sa mga kababayan nga natin na gustong pumasyal dito at makita nga itong kamangha-manghang koleksyon ng mga bilhin, ay gandang balita po dahil bukas itong museo nila. Araw-araw yan hanggang January 6. At ang good news pa ay libre po ito para sa lahat. Mel? Merry Christmas sa mga kababayan natin sa Tarlac at maraming salamat sa iyo, Rida Reyes. Chika Minute! May bali-balitang hindi lang daw alliance ang nabuo sa pagitan ng Survivor Celebrity Castaways na sina Aubrey Miles at Ervic Villaandre. Totoo bang nagkakagustuhan na rin ang dalawa? Alamin sa chika ni Lars Santiago. Simula pa lang ng Survivor Philippine Celebrity Showdown, natatag na ang alliance sina Aubrey Miles at Ervic Villaandre. Ngayong 7 na lang silang castaway na natitira sa isla, lalong tumibay ang pagkakampi ng dalawang celebrity castaways. Hindi lang daw alliance ang nabuo kina Aubrey at Ervic, kundi pati pagkakagustuhan. Wala naman kami ni Ervic, lang talaga, doon lang talaga kami naging close, doon sa island. And ngayon lahat kaibigan ko naman, pare-pareho lang, patas-patas lang yung treatment namin sa isa't isa. Aubrey Miles yan hindi ko kaya yan. Kahit nakabalik na sila sa Pilipinas, madalas pa rin magkasama sina Aubrey at Ervic. Ayon sa dalawa, hindi naman sila lumalabas na sila lang. Madalas nga raw ay kasama pa nila ang partner ni Aubrey na si Troy Montero na naging kaibigan na rin ni Ervic. Oo, kasi lalo kami naging close, lalo ko siya naging parang ate. Ayos na. Hindi lang kay Aubrey nalilink si Ervic, kundi maging sa bagong kapuso star na si Gwen Zamora na balitang nililigawan niya. Kasi nag-guest kami sa isang show, kami tatlo ni Aaron, parang tuksuhan lang dun sa studio. So, yun lang, wala naman. Tapos iniisip nila na baka daw nabasted ako dahil nga walang nangyayari. So, wala akong nililigawan. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang hottest in showbiz. Tutok uli bukas dito sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. Mga kapuso, national holiday po sa darating na Martes, November 16. Idineklarya ng Malacanang para sa pagdiriwang ng Eid al-Adha. Yun po yung tinatawag na sa wikang Ingles, Feast of Sacrifice ng mga Muslim. Inuulit po namin, walang pasok sa lahat ng eskwelahan at opisina sa Nobyembre 16, November 16. At yan po, mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 45 araw na lamang, Pasko na. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Walang bahid politika.
serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.